Muli magandang araw, ito ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Salodar. Kasama ho natin si Secretary Jean Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan. At naghirap pa rin. At lalo pang maghirap dahil hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yung gera ng Amerika at Israel on the one hand against Iran, no? Hindi pa rin na-settle yung Strait of Hormuz at wala pa tayong klaro na makakuha talaga or makaangkat ng tamang volume ng langis na para maibsan ang kailangan natin ng ating mga kababayan. So, there is really uncertainty in our midst under this present regime of Bangag Marcos Jr. Itong Pangulo na walang saysay ang mga pinaggagawa sa ating bansa. At lalo na itong pinagtuunan ngayon ng pansin. Sinabi na natin sa nakaraan na podcast natin na noong nagkampanya pa lang si Marcos, sinasabi na niya na pag nahawakan niya ang isang salin sa isang opponent niya sa politika ay talagang sisirain niya. Gagawa niya ng paninira at ano pa yung sinasabi? Hahanapan niya ng butas. Hahanapan niya ng butas na labas ang tiwali nung may-ari nung salin. So, ito ay in action ngayon yung sinasabi ni Marcos na pinapatupad niya dito sa Committee on Justice. Ang nasabi na natin yan. At ngayon, ito namang nagamit na niya ang AMLAC, nagamit na niya yung BIR, although hindi na nabuksan dahil natakot sila dahil sinabi nung BIR commissioner na bawal talaga buksan yan. At bawal. Unang-una, sinabi ni former Commissioner Kim Menares, the fact na dinala ng BIR Commissioner has already established a crime. Because in the first place, hindi niya pwedeng dalawin yon doon sa opisina at dadalhin niya sa Congress. So, there is now an area of irresponsibility on the part of the BIR Commissioner. Ngayon, ito namang NBI, ginamit din. At gumawa na naman ng kwentong kutsero itong walang hiya na BIR Commissioner. NBI. NBI. Director. He was a nobody. Well, he's a friend. But he was, before the Duterte administration, he was a nobody. Binigyan, hindi alam ko, pinulot ni Alcusi ito, binigyan ng bihis, binigyan ng posisyon, matindi pa yung posisyon na binigay ni Alcusi dito, yung Transco. At siguro, allegedly, kumita siya doon o yumali siya doon sa Transco, with due respect, may haka-haka na ganun. At nagkaroon siya ng potential, ginawa siyang assistant Secretary General at ito lahat ay gawa ng Duterte administration. At pati yung pagpapatakbo niya sa kanyang may bahay, napatakbo niya, napapanalo niya, we're still under the Duterte administration. Ginawa pa siya, na wala naman sana siyang level doon, ginawa pa siyang cabinet secretary. Talagang binuhusan siya ni Duterte ng lahat ng suporta para maging tao siya. With due respect. Huwag ka magalit, Mr. Matibag, kasi nagsasabi lang po ako ng totoo. Wala po tayong away, pero ngayon inaaway mo
yung aking Vice President, siyempre, dinidepensahan ko lang. At di mo ikakagalit yung sinasabi ko, lalo na ngayon na ginamit ka. Paring Eli, ano masasabi mo dito sa ginamit itong NBI, ano ba yung commissioner ba yung Director. Director. Oh. Okay, so yun nga po, itong si NBA Director Matibag ay sumipot, dumalo sa yung huling impeachment proceedings sa House of Representatives na kung saan yung isa-isa issue, yung death threat, at napakarami ng mga issue na pinag-usapan doon, pati yung sa security detail ni BP Sara, Cunesion. Tapos may mga binabanggit siya na impormasyon na di umano ay hindi lang daw si dating Congressman Tebes, kundi si Madriaga, binisita rin daw po ng Vice Presidente. So, panoorin natin siguro muna sa Jing. Dahil hindi kumita sa takilya si Madriaga, talagang si Matibag na ang ginagawa nila, Madriaga II. Kasi ito si Madriaga naging Bicoy II, hindi kumita sa takilya dito sa ating Committee on Justice, ay kumuha na sila ng abogado na maging Madriaga II at gagawa ng kwento against the Vice President doon sa Committee on Justice. Ano masasabi parang nilalahat na, pati sa death threat issue, inciting to sedition daw, grave threat, tapos parang lahat na ng pwedeng ibato sa Vice Presidente ay sinasabi na. And ang gumawa nito lahat ay itong dating ginawa ni Duterte na tao, ginawang una-muna, bata-bata ni Cusi, ginawang Assistant Secretary General sa PDP Laban, nagiging Secretary General, at nagkaroon ng pwesto sa Transco, under the Department of Energy. Ang alam ko dyan, malalim ang alam ko dyan, nilagay yan dyan sa Transco kasi dati nang tauhan ni Cusi ito sa airport. Sa NAIA. Oo. So, ito po lahat, sana, inisip man niya na, hindi man lang sana siya kailangan magsinungaling. Dapat sinabi lang niya yung totoo, kasi nanggaling naman siya sa poder ng mga Duterte. Yan lang sinasabi ko. Pero kung if you go out of your way to make false statements just to satisfy your new employer at gagawan-gawan mo ng statement si BP Sara, foul yan, pare. Foul na foul yung ginawa mo. Okay. Siguro, panoorin natin yung kanyang testify sa House Committee on Justice. Okay. Yes, ma'am. And What do you call the task force? yung wala naman pong official name, but it's a task force to monitor all the threats to the President and to all other officials in government. Is that part of your submission also? Yes, to the ma'am. committee? Although it's not directed particularly to the Dutertes, but it's directed po to, in general, sa lahat po. But this is an offshoot because of the behavior po of the family of the In other words, Director Matibag, the reason why you are considering all these videos, Director Matibag, is for you to be guided on whether or not threat was actually committed? As to the press conference of Vice President Duterte, it's already been established by the Bureau. It's established already. Long before I came to the Bureau, nandiyan naman po yung records, the record which speaks for itself, na the threat, the grave threat and the inciting to sedition are clear. All the elements were present, and dyan po, we're just awaiting for the decision of the prosecution, sir. May we just know for the record, because you mentioned a while ago that there is a follow-up investigation. May we know the purpose of the follow-up investigation if you have resolved already the offense of threat that was committed against the first couple and the former speaker? How about the follow-up investigation? It's an ongoing investigation po. If you recall, dun po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke,
nag-hire na siya ng assassin, ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are nagsusurveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Ito ba yung basihan mo? Haka-haka lang, hindi pa tapos yung investigasyon. Naabutan daw niya yung determination na mayroong grave threats sa dati pa. Matagal na bago umalis si Director Santiago at na pag-usapan na ito. Walang nilabas si Santiago na ganun. Kaya nga hindi nalabas ni Santiago dahil wala talaga silang certainty na yung grave threat, all the elements are found because mayroong conditional elements doon na hindi pwedeng hindi pwedeng ma-determine unless the court itself. So hindi sila makapaglabas ng probable cause so that they will file it in the fiscal. Kasi they were doubting us as to the conditionality of the threat. Tapos ito, ilalabas ngayon ito, tapos haka-haka lang, wala siyang complete submission na talagang final na yung kanilang findings. Tapos naglabas siya ng istorya tungkol sa assassin daw at tinanong siya, ano na ba yan? Wala pa rin. So, pwede ba ito maging basis ng probable cause? And I tell you, pagdating nito sa Senado, kung makuha man lang nila yung boto ng plenary, kawawa ito si Mr. Matibag at talagang mapuputakti ito ng mga magagaling na mga abogado doon sa Senado. If he will be made as their prosecution witness in the impeachment court. Tsaka may binabanggit siya rito na si Attorney Matibag na yung kanilang hinala na di umano ay posibleng hitman, yung mismong yung own na security detail ni BP Sara. Pero ang mga security niya rito ay mula sa Armed Forces of the Philippines na parang alam natin professional 'tong mga sundalong ito kung saan nakadestino hindi magpapagamit ito para magsilbing assassin na Segjing, ano masabi mo rito? Ito yung binabanggit ni Attorney Matibag, mawalang galang na po, pero parang ang tinitira niya rito at pinapahira niya ng dumi yung mismong Armed Forces of the Philippines dito, yung mga sundalo kasi military ang naka-assign, di ba? Tama, Sek? Yes. Kay BP Sara, yung member ng BPSD Security. With due respect, kung titingnan mo yung pinipresent niyang threat, wala niyang, hindi nila tiningnan yung argumento na walang basihan. Kasi kung tiningnan mo mabuti, Attorney Melvin, yung circumstance, there was condition, if I will be killed, you kill them. So, it was conditional and speculative yung sinasabi. Kasi wala namang mangyayari na pagpatay kung hindi siya mamatay muna, di ba? Conditional na. Paano papatayin yung Marcos at saka Lisa at saka Martin kung hindi pa siya namamatay? Buhay pa si Sara, so walang mangyayari. Pangalawa, there was no demand, no immediate execution, kasi it is on the condition that she will have to die first. Now, the other hand is very possible that this is highly political. It is a political speech
hyperbole or emotional expression kasi she suffered from anger because dahil nga doon sa kanyang assistant na kinulong at doon that was her immediate reaction na binaboy ng gusto ng House of Representatives yung si Zulaika Lopez. And lastly, you cannot establish serious intent on her part to go after because sinasabi niya, pag namatay na siya, saka lang titirahin. Sino bang may gustong mamatay ka muna? And secondly, masyadong seryosong binibigyan ng importansya yung sinasabi niyang mga kausap niya. Mga kausap niya na gagamitin niya na mag-a-assassinate if ever she will succumb to death. Pero walang masyadong bias ang NBI because they have not even this Sara Duterte is a vice president. She's the second highest official, but there was no effort on the part of Matibag and company to even go out of their way also to determine kung sino rin gustong pumatay kay Vice President. Napakakalokohan. Kay Marcos lang, kasi tao ka ba ni Marcos? Ikaw ba ay empleyado ni Marcos personally? You are supposed to be the employee of all the Filipinos. Government. The government. So, what is good for Marcos, what is good for the gander, is also good for the goose, or vice versa. So bakit nyo hindi rin tinitingnan at iniimbestigan kung sino yung possible na papatay kay BP Sara para nasabi niya na kung papatayin siya, sa kanyo patayin yung mga tinuturo niya. Di ba, paring Eli? Yes, Ano masasabi mo? So dito masyadong malawak na rin ang sinasaklaw ni Attorney Melvin Matibag. Pati yung BJMP. Segjing, ang binabanggit niya ay dumalaw rin daw po si BP Sara kay Ramil Madriaga at kay Congressman Tevez. Pero ang alam ko, kinumpirma lang ni DILG Secretary John Beck Rimulya na may sakop ng BJMP. Sabi niya may video, yung BJMP. may CCTV na si Tevez lang ang kausap. So, ibig sabihin, nagsinungaling yung warden kay John Beck Rimulya nung tinanong niya, nung sinabi ng personnel ng BGMP doon ay wala po, si ano po ang binisita, si Tevez, si Congressman. Tevez. Bakit suddenly wala ka, labas ka doon sa BGNP, NBI ka lang, ay paano ka napabaliktad mo yung sinabi ng warden at sinasabi nitong si Matibag na sinabi daw ni Madriaga na may intention si Sara na dalawin siya pero nag-refuse daw siya. At this was testified to by the warden. Paano ngayon magiging truthful ito when the secretary of the DILG has already made investigation and has spoken that it was the visit of Sara was to visit Army Tevez. So ito ngayon, dinagdagan na naman ni Matibag. Well, I call this guy the Madriaga II kasi he's so fond of creating stories. Pati yung Madriaga II ka, pare. Segjing, yung sa yung pagbibigay ng security detail sa government official, sino ba ang dapat na nagdidesisyon niya? Ano ba sa Vice President? Kasi sabi niya, napakarami raw, 500 ang naka-assign kay BP Sara. Kasi ng security... Yung BPSD, BPS, yun ang level design. But these are all... Pero nasa ilalim ng AFP yan, di ba? AFP, at saka under pa rin ng Presidential Security Group. Tama, kasi Vice President and ang tawag dyan, and even their families are protected by the armed forces, which specifically is the Presidential Security Group or Presidential Security Command whatsoever, no? So, imposible yung tapos sasabihin niya, bakit daw si Leni Robredo, bakit
Ano na ba siya ngayon? Loyal na ba siya kay Leni Robredo? Iniwanan na ba niya yung tao na naging ginawa siyang tao when he was a nobody prior to the Duterte administration? Kilala kaibigan ko ito, barkada ko ito eh. Masamang loob ko na magsalita kasi barkada ko ito. Pero kung maninira na kasi sa Vice President, ibang usapan na yan. I have to defend the Vice President for her innocence. Di ba? Kung pati yung number of security na hina-highlight niya na 500 daw versus daw sa kay Leni, hindi naman totoo yan eh. Bakit ka gagawa ng kwento? Yung 500, hindi naman yan security eh. Yung buong command yan. Sara Duterte is fighting the insurgency. The armed forces thought it twice that she should be protected whenever she goes to the provinces or to some areas where it is an insurgency area. So, pupunta doon yung support, security support. Pero whenever she goes to her office, yung kaprangot lang na security that is really assigned to her directly. Pero, bakit babalik na rin ng isang NBI director yung kwento at gumawa pa siya ng comparison between the last Vice President and this Vice President? Klarong-klaro na pamulitika. Klarong-klaro na ikaw ay robot ni Marcos Jr. Nakakahiya, NBI ka pa naman, pero halatang halata na naging robot ka na ngayon ni Marcos. Hindi mo na inisip saan ka nang galing, kay Duterte ka. Nirespeto ka. Ginawa kang somebody. Even to the extent na bago umalis si Duterte, ginawa ka pang cabinet secretary. All for nothing. Dapat ikahiya mo sana yan, Melvin Matibag. Yun lang po. I'm just being frank and honest. Paring Eli, ano masasabi mo? Okay, so abangan natin at kung ano ang mga, baka kung may dadagdag siya sa Senate kung sakasakali na matuloy impeachment trial. Yun ang Hindi pwedeng haka-haka. I'm waiting for that. Para, ang hirap kasi dyan sa House of Representatives, walang cross-examination eh. The witness can say anything, can say lies, can say concoction of whatever they want to say, or they are being taught, kagaya ni Trillanes, kinausap na niya si Madriaga noong January, pinuntahan niya. Si Laila de Lima, kinausap na rin si Madriaga. What would prevent them from may gawa na silang script at papasabi nila, yung script namin so kaya dinalaw nila si Madriaga, and so on and so forth. So these are all possibilities, and this has been allowed by the House, in fact, encouraged. So, ngayon, at the end of the day, nandiyan na tayo. Nagawa na nila yung gusto nila. So ngayon, pagdating sa Senate, wala kayong control dyan. Tingnan natin kung gaano kagaling kayo na prosecutors. Okay. Okay, yan po muna. At huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw. Salamat.